Uh, Actually, yung last po, that was supposed to be in preparation for the World Championship, Batang Saudi. Lalawin laban ni Casemiro for sure. Sa Pilipinas, hindi naman po siguro. Real talk lang. Sir Pao, bakit hindi na lang isalis laban ni Casemiro sa laban ng Katani? um, I do not know. May pera ang promoter nila. So, yung promoter nila, sila kasi nagde-decide kung sino makakalaban eh. Pag ikaw magpo-promote, ikaw magde-decide kung sino makakalaban. 'Di ba? Anyway, manood ka daw ng sabi ni Casemiro, sinabi niya yan sa laban kay Oguni. Ayun. Iharap mo kay Champ Casemiro para magkaalaman na Pau-Pau. Ito po, no? Wag si ano ang anuhin natin, si Inoue. Si Casemiro had his chance. So, hopefully, matuto na si Casemiro. At sana, no? Sana po, ito po, na real talk ha. Totoo lang, sana ay maganda po ang ipakita ni Casemiro. Kasi kung hindi po maganda ang ipapakita ni Casemiro sa kanyang laban, kalimutan niya na si Naoya Inoue. Ako na nagsasabi, kung hindi po maganda ang ipapakita ni Casemiro sa kanyang laban, kalimutan niya na si Naoya Inoue. Matagal na natalo si Inoue kung naglakas loob siyang labanan si Cuadro Alas Casemiro. Meron na nga pong pangyayari sa mali po kasi kayo ng pagkakaintindi. I mean, it doesn't make sense kasi sumusunod lang naman din si Naoya Inoue sa kung sino po ang naka-rating at saka sino po ang next na kalaban. Kung matatandaan nyo po, siya na dapat ang sunod na mga kalaban. Kung tinalo niya o nilabanan si Paul Butler, siya dapat yun eh. So, hindi po takot si Naoya Inoue. Siya dapat yun pagkatapos ng kay Paul Butler. Kaso nagkasakit-sakitan siya ganon. So, yun ang nangyari. They know you are trying to be on the same river. Last fight ng laban ni Casemiro sa Treasure Boxing Pro, i-renew. Kaya, kontrata niya. Makahanap ng promo. Again, depende po sa performance ni Casemiro. So, kung kung maganda po ang pakita ang performance ni Casemiro, then why not? I mean, I'm sure it's all about business pa rin. May pambili ng pay-per-view sir, mamaya makikinood lang pirata. Salamat John Louis. Sir, magandang laban Shushu Carrington versus Inoue. Pwede. Kain na po. Salamat po. Walang walang kaibahan si Inoue sa mga nag-surrender na mga kababayan tuwag sa palaging iwas kay Alas. Again, nagkakamali po kayo Air Mags maglasang kasi hindi naman po siya umiilag. Kasi ginagawa naman po ng paraan ng promoter niyan. If you want the truth about Casemiro's chances kay Naoya Inoue, sinira niya yan because he did not perform well kay Oguni at nagkasakit siya kay Paul Butler 2 beses. So, iisipin mo yan. Alam ko yan, narinig ko yan. So, kung maganda sana ipinakita niya kay Oguni, siya na dapat yung next. Kung natalo niya sana si Paul Butler, which I believe kaya niyang talunin, siya na dapat yung next. So, yung mga fan po na wala pong alam, hindi po naiintindihan, sasabihin, I hate Casemiro because of that. Yun po yung katotohanan eh. Hindi po pwede natin sabihin na duwag si Inoue. Kasi sa totoo lang, sino pa, wala naman talagang malakas na ngayon sa 122 na makakatapat kay Naoya Inoue. Pag wala pong minsan po hindi ko nababasa yung inyong mga comment, minsan naman hindi ko talaga binabasa kasi wala pong sense, no? Doon na lang po kayo sa iba manood na mga content creators na pinagloloko lang kayo na puro para-parehas kayong naniniwala na kung ano naman. Ako, patas ang binibigay ko sa inyo, no? Kung sa tingin ko pong maganda. Kung sa tingin kong hindi maganda, ganun talaga. So ako, again, ulitin ko, just set the record straight. I'm happy na makabalik si Casemiro.
I hope ipakita niya na talagang siya ay malakas. Sana ipakita niya sa mga Filipino na siya po ay ang inaabangan talaga ng mga tao. Hindi katulad ng last fight. Okay, so mahaba-haba pa tayong oras natin. 1 hour ang ating gagawin show or more or less. I'm just gonna finish the comment po para sa inyo po lahat. Sabi ni John Lapos, honestly speaking, kahit paang Cuadro Alas ang lumaban kay Tete, ang kalaban kaya na Oyal, 60% lang din siya sa manalo. Pero that's his biggest chance. Sana paulit-ulit na nga ito eh. Lagi na lang natin pinag-uusapan. And I appreciate, actually, sa totoo lang guys, na-appreciate ko na may Casimero topic kasi unfortunately, ang mga kababayan natin, puro mahilig sa drama at mahilig sa mga ganito mga usapan. And I think that's the biggest chance of Casimero after Tepete, after Doc Maika. Ang lakas niya nun eh, no? And si Naoya Inoue, kakagaling lang sa sa mata kay Donaire. Alam kong hits is the honor. Ano yun na sabihin mo? Sir Pao, pahingi naman ng sombrero. Hindi lalangawin laban ni Casimir dahil magkaiba naman ng oras. Laban ni Casimir tanghali kay Takuma gabi laban hindi siya magkasabay ng oras. Angelo daw, sana nga po, sana po ay hindi langawin. I hope people will still support, especially Filipino people. I think Philippines in Japan should support Casimero because kahit papaano naman exciting naman talaga basta condition si Casimero, exciting naman talaga siya lumaban eh. At gaya nga na sinabi ko, no, marami po sa atin is because of the drama invested emotionally. Alam ng boxing world ang pag-iwas ng Inoue kasi di karapat-dapat tawaging monster, iwas for more. Kalokohan po yan. Kalokohan po yan. Hindi po totoo yan. Wala lang sense ng kalaban si Casimero at this point because of, ako mismo kasi may mga Japanese ako nakausap eh. Ayoko lang mag-quote pero yun nga, ugunin na sana after on the latest. Pero agree ako sa iyo po, lalawangan lang. Si Winter. Anyari, di ba dati friends kayo ni Cuadro Alas? Dati po yun, ngayon hindi na. Ano na lang, trabaho na lang po. Wala pong personalan trabaho lang. Ako, I respect those who respect me. Kahit nakikinig dito yung mga wala naman silang masasabi sa akin, sa totoo lang sasabihin lang nila, kinikriticize ko, which is yung criticism ko kay Casimero, wala silang masasabi dyan, hindi katulad ng kay Silver Boys to, na yung criticism ko may pundasyon talaga at alam nila na may katotohanan. But sana nga po manalo, no? Manalo si Casimero para naman sabihin ng mga tao dyan na yan ka na Pao, kakampi ka na naman. Natural, syempre pag panalo, i-congratulate natin. Tama lang yon. So just wanted to let you know. Angel Austria, shout out, big fan of the page. Thank you so much for supporting. I truly appreciate all of you guys na mga nanonood on Facebook, YouTube, and Instagram. Like what I said, no, kung hindi dahil sa inyo, hindi po lalaki yung ating channel. So I owe it all to you guys. And like what I said, we want to grow this on the international level. And hopefully, mas lumakas pa at lumaki pa itong ating channel. We got 3 viewers on X Twitter. Thank you, broadcasting lots of Philippine fighters. Thank you. Yeah, most of the videos, I'm gonna have a lot of fights. In the Philippines, it's a little bit different because while most of you guys outside of the Philippines recognize Philippines as a boxing nation, it's still more of a basketball nation. And so far, unfortunately, local boxing events in the Philippines are not televised.